seats in front. Pasama ko tayo, Kapsat. Para maganda yung view. Paharap. Ayan. Pag nauna po kayo dumating sa church, sa unahan po yung una. Sige. Sige. When mabalin yung palikod no kayo yung madamdam worship service. Ngam na awan tayo pagtugawan nyo katawan. Sige, pasango pa eh. Ronnie, ay Renzo. Sango nga ni. Yan, para maayos ba tayo tignan? So, I ask everyone to please stand up as we begin our Sunday School worship service. Let's have this singing, congregational singing. When the roll is called up yonder, I'll be there. Amen? Pag tumunog pa yung trumpeta ngayon, langit po ba tayo or impyerno? Langit. Amen. Are you saved this morning? Say aloud, amen. 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 So if you are saved and you know the song, sing loud as you can. Amen. On the first verse, ready, sing now. When the trumpet of the Lord the sun will be no more, and the morning bursts eternal, bright and fair. Amen. Sing. When the Savior first shall gather over on the other shore, when the roll is called up yonder, I'll be there. On the chorus, sing. Amen. Sing. It's called up yonder when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder. When the roll is called up yonder, I'll be there. Second verse now. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, when His chosen ones shall gather to their home beyond the sky, when the roll is called up yonder, I'll be there. Chorus now, sing. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Last verse, sing. Then a slave before the master from the door till setting sun, let us talk of all His wondrous love and care. And when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. Sing now. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. We can sing before the second song. Opening prayer ni Brother Greg. Okay, dumugtay nga rod, kapsat. O Diyos, may manakabalinti amin. Agyaman kami mananapot, asika mananapot, tinagtarabay, kada kami apo. Iti dahil yung aldaw, kan tinaglabas ng aldaw, Lord. I pray, Lord, yung mga kapatid namin na paumaypay lang dito, sikapo din magsalwat kadakwada. Kaya I pray, Lord, na iti dahil yung serbisyo mi, itatang bigat, sikapo din mang bless, mula Sunday School hanggang malpas apog malmalem apo. Sikapo ti mang bless kay mang tarabay kada kami, kastamot ti ramate apo nga mangi binsa-binsa dito sa saom, ikamapo ti heavenly wisdom apo. Ken amin kami matngagdeng kanda kami apo ti nananay nga panakawat apo. Tamno kita sa saom nga kami mangikan ket may apply. May apply mi apo ti pinagbiag mi. Tuwing kami pinagpapatuloy o Diyos, iti dati nga bigat, tumawat kami mampayapo ti pamakawan, nunyaman na po ti nagbaswulan, ti tunggal masanda kami, pakawanin da kami, tapno may kari kami manen, ngagdayaw, ken nagdengag, nagitisa sa umitatang bigat. Dahil ito po ti nakikararag, itinaga na po Jesus. Amen. Amen. Thank you. So, let's sing another song before that special number. Let's sing What a Day That Will Be. Amen. Excited na ba kayo pumunta sa langit? Hampay ka no. Kahit daw may timang asawa. Amen. So, let's sing this song. Only 2 verses. On the first stanza, everybody sing now.
There is coming a day when a heartache shall come. No more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. Amen, sing louder. On that happy golden shore, what a day, glorious day that will be. On the chorus, sing now. What a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Last verse now. There be no sorrow there, amen. No more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there. And forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. On the chorus, sing. What a day, amen, louder. When my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Amen. Good singing. Please be seated. Though He should slay me, I'll trust in Him. His way is never wrong. In darkness I will praise His name. He is my strength and song, for He knows my fiery trial. He knows the way I take. His glory shall be seen, and He makes no mistake. God sees my ways and counts my steps. He hears my silent cry. My heart is fixed, I trust in Him. I need not ask Him why. My faith and hope are in the Lord, my refuge then I turn. In quietness and confidence shall be my strength desire. For He knows my fiery trial. He
shall be seen, and He makes no mistake, no mistakes, and He makes no mistake. Amin kakabsat, tumakder tayo. Luktan tayo, di Bible tayo, di libro iti Genesis. Genesis chapter 39. Nagsisinubla tayo mangbasa, di verse 1, naging gana di verse number 6. Genesis chapter 39, beginning verse 1 down to verse number 6. Salitan po tayo sa pagbasa. And then sa verse number 6, basahin po natin ng sabay-sabay. Genesis chapter 39, beginning verse 1 to down verse number 6. Kung natin verse 1, and Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake, and the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Altogether, verse 6, and he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not aught he had, save the bread which he did eat, and Joseph was a goodly person and well-favored. Amen? Makakaupo na po tayo. Ito po yung unang linggo ng nasa third quarter na po tayo. So, nagdaras iti aldaw, landali man in Bermans. Okay po? So, ang topic po natin na ibinigay po ng ating pastor, since ina-announce naman na po yan sa ating page, sabi po dyan is, matapat at mabungang kabataan, pag-asa ng bayan at simbahan. So, iti sentro, iti tema tayo itatang bulan iti July, ket para dagitay padak nga young people. Kasi nalpasan naging authorities tayo. Mother's Day, nalpas mo din di Father's Day. And now, this month po ay pag-uusapan po natin patungkol po sa aming bilang isang mga kabataan. Pero syempre, as much as possible, i-generalize po natin yung ating lesson po ngayon para sa ganun ay makarelate tayo matlang amin. Okay, so sa ating binasa, yan po yung teksto na kung saan yung buhay po ni Joseph. So, si Joseph ay kilala naman na po nating lahat siguro. Amen po? So, yung buhay niya na mayat. So, kung na dito, we often hear people say, the youth are the hope of the nation. Diba dito sa simbahan, yan po itinatama po ng ating pastor. Pero madalas po natin na napapakinggan, sinasabi po ng iba, lang sabi po nila na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. So, kung na lang the statement is inspiring, but Scripture gives it a deeper meaning. Though inspiring po yung pagsasabi na the youth is the hope of the nation. Pero yung Scripture ay binigyan po niya ito ng mas malalim na ibig sabihin. Young people are not the hope simply because they are young. So mababaw po yun na sabi nga da kayo iti namnama iti lugar or nasyon gapuanan ta da kayo ti mas ubing. Hindi po ganun yung pamamaraan po ng Biblia. Kasi no daduma, da kayo pa itinapigpigsa, parang ganun, di ba? So, ginagamit po natin na yun ay statement po natin. Pero ang salita ng Diyos, binigyan po ito ng mas malalim na kahulugan or ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na kabataan ay pag-asa na po ng simbahan at bayan.
Pero dapat ganun po yun. Kaya yun po yung drive po ng ating lesson at yung tema po natin sa buwan po na ito na most especially bilang isang kabataan ng Nangruna na tayo ang Aralito Pilgrim Bible Baptist Church. Kasi tayo po yung unang makakapakinig ng salita ng Diyos, lalo na sa topic po na ito, na dapat sa atin po bilang isang kabataan, datayo kat namnama iti simbahan, pag-asa ng simbahan at the same time, halang nga dito yung church, pati DJ inti komunidad tayo. DJ aglawlaw tayo. Kasi kung i-generalize po natin na lahat ng kabataan ay pag-asa ng bayan, napaka-brutal na po ng kabataan ngayon. Kung titignan nyo po sa Facebook, grabe, bata pa, marunong nang humawak ng baril at kaya na iti pumatay. Diba? Nagpa-focus lang, napangitan lang DJ focus na, kinantsawan da, bumagsol. Kabataan yun eh. So kung yung lesson natin ay lahat ng kabataan ay pag-asa ng bayan, eh hindi po ganun yun. Kasi nung kikitayan tayo, taglawlaw tayo itatanga panawin, pabrutal na lang pabrutal yung mga young people. Kaya tayo bilang isang kabataan dito yung church, dapat tayo po yung makita na tayo ay adda iti pag-asa kaniya tayo. Okay po? So, syempre, kakausapin po natin yung young people po ngayon kasi yan po yung center po ng ating lesson. So, bilang isang kabataan, ako din po ay kabataan, dapat maasahan po tayo sa simbahan. At hindi lang po sa church, dapat pati sa ating community. Kasi yung bayan, napakalawak po niyan eh. Pero ibig sabihin po niyan, hindi lang dito yung unag iti church, pero sa labas po ng simbahan, dapat maasahan din po tayo. Okay po ba yun? So sabi po dyan, the statement is inspiring. Tama po, the youth is the hope of the nation. But the scripture gives a deeper meaning. Young people are not the hope simply because they are youth or they are young. Because nowadays, many young people have become the nation's headache. Diba? So pinagtatalunan po yan kahit sa Kongreso, yung juvenile law. So yung iba gusto ganun lang, yung iba dapat bawasan yung edad, parang gano'n. Kasi imagine no, pati sa Kongreso, kabataan pa rin, isa pa rin sa sakit ng ulo. Naniniwala po tayo na even sa simbahan, baka tayo pa yung major na sakit ng ulo ng leadership ng ating pastor. Okay po? So, young people is very potential, pero potential din na maging sakit ng ulo sa liderato ng simbahan. Kaya nga, tayo po ay mapalad sapagkat meron po tayong ganitong pinag-uusapan na akas may sa young people, dapat tayo po yung unang nakikita na matino, lalo na kung member ka ng church. Okay po? So nowadays, many young people have become the nation's headache. Hindi lang sa bansa po natin, hindi lang sa labas, pero pati sa loob ng simbahan minsan, mas matino pa, di ba? Imbis na matino po yung mga kabataan, pero parang baliktad na. Natulog pa yan ititatang ken nanang. Diba? Pero dapat natulog mo tiyang people. Hindi po sana tayo masanay na lagi na lang po tayong pinagsasabihan na sakit ng ulo ang kabataan. Lalo na sa church, sakit kayo ng ulo ng pastor, ng mga men sa church. Hindi po sana ganun. Okay po? Dapat itaas po natin yung dignity ng bilang isang kabataan. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba? Sabi doon, dapat huwag i-despise, hindi because youth ka. Despise is looking down. Huwag dapat tignan na ang mga kabataan ay mababa. What I'm trying to say, hindi para magmalaki, pero dapat itaas din po natin yung dignidad po natin bilang isang kabataan. Huwag po sana tayong masanay na young people, sakit ti ulo dito sa simbahan. Okay po? Kasi medyo talaga no. Di ba ho? Kaya nga ipahapyawan ko lang itong mga, lalo na itong mga juniors, sa Radones parang hindi na sila may mga commitment, hindi na sila nagsisinja group chat. Hindi ko alam, parang hindi sila makikipag-cooperate ba. Hindi man lahat, may ngilan-ngilan, pero karamihan sa mga juniors parang nonchalant na sila sa kanayon damot nga gigamit yung cellphone. Pero apay nga hindi sila responsive kapag merong mga announcements sa group chat. Tapos bagam na, ayun niya DJ, ano mo, bakit hindi nyo alam? Nagsawa na din yung kakaka-announce. Ang dami ng announcement is sa group chat mo. For example, Team Hananaya. Yung leader na, dami na since 2025, 2026, siya lang yung announce. No? Tapos sasabihin mo, anya DJ commitment, para dano DJ, sino take kan tayo? Bakit? Tignan nyo yung phone nyo. Maging ano kayo, maging cooperative po kayo. Mag-cooperate po kayo.
Bakit? Kasi yung mga simpleng mga bagay na yun, tayo pa'y kayang aksyonan. Eh, papaano po tayo masasabihan na tayo po'y pag-asa ng bayan, pag-asa po ng simbahan? Tama po? Kaya kayong mga juniors, magtino-tino din po kayo. Hindi lang po juniors, pati yung, kahit pa paano sa yung professionals. Sabi nga namin, hindi man po palakihan yan eh. Alam nyo yun, yung act po ninyo na mag-cooperate po kayo, naglaki nga, dakil nga banag. Ito, no 5 di 5, no 10, no 10, ibain mo ka di DJ. Pero at least alam mo sa sarili mo na nag-cooperate ka. DJ, inti taray, iti liderato, iti church tayo. Amen po? Commitment pa lang yun. Mag-type pa lang nun. Paano na lang kung mas mayroon pang mas sigit doon? Okay po? Kaya, yung mga juniors, ang lang nga kaka-cellphone, naglaing kayo nga Mobile Legend kada niya, pa ba? Ambot nga dakas, hindi naman na tayo pinagbabawalan yan, di katulad ng dati, may paskill dyan. Bawal mag-ML, bawal online game. Ngayon, hindi na masyadong maigpit sa mga online games na yan, as long as dapat nakikitaan po tayo na maging maayos din po kahit papaano. Okay po? O, yung mga team Hananaya, sabi ko nga, unahin ko muna to, mag-meeting po sana kami. Kaso nga lang hindi kami makamit-meet kasi halos every Sunday ng hapon may mga may mga agendas po tayo. Okay po. So, wag sana na yung young people ay headache na po tayo ng nasyon at simbahan. Okay po? Oo. They are not the hope because they are educated, and there's nothing wrong na maging edukado ka, and there's nothing wrong na maging talentado ka, creative ka, and technologically skilled ka. Pero hindi po yan yung basihan para tayo po'y maging pag-asa ng bayan at pag-asa ng simbahan. Uulitin ko, hindi po bawal yung edukasyon. Hindi po masama yung talent, hindi po masama yung pagiging creative mo or technologically skilled. Kasi ang mga kabataan ngayon, magagaling na po sa technology. Hindi man po masama yan, pero that is not the only basis para masabi po natin na tayo po ay pag-asa ng simbahan at bayan. Okay po? Pero kung meron kang mga ganyan, bonus na po yan. Pero hindi po yun yung pinaka-ultimate na kailangan po natin para tayo po'y maging pag-asa ng bayan at simbahan. Kaya nga yung buhay ni Job, napaka-prosperous po niya eh. Hindi lang sa kanya, kundi, alam nyo yun, sa lugar ng Ehipto, naging blessing po siya. Imagine no, ang laki ng pinagdaanan ng Egypt, merong famine, and yet, sa kanyang pamumuno, second in the command ni Pero, imagine no, naging prosperous yung lugar na yon simply because meron siyang character na mapag-aaralan po natin ngayon kung kaya po ng oras po natin, na dapat i-adapt po natin yung character na yon. Okay po? Oo kasi character is very important eh. Hantayo nga mabalin nga agpamarang lang iti gawain ni Apo Diyos. Okay po? Bilang isang kabataan, character is very important. Tignan po natin po yan mamaya. When we think of Joseph, we often remember him as the governor of Egypt, the man who interpreted Pharaoh's dreams and saved a nation from famine. So alam po natin yan. Si Joseph, yan yung naging gobernador ng Ehipto. Pero alam nyo mga kapatid, there's nothing wrong na tignan yung tao, lalo na kung yung tao na to'y may masasabi sa buhay. Pero mas maganda na tignan mo yung tao bago siya naging gobernador, ano yung pinagdaanan niya. Sabi mo, nabibless ako sa tao na ito. Bakit? Napaka-successful niya, ang ganda na ng buhay niya. Pero wag lang sana nating tignan yung success niya, kundi tignan din po natin kung paano niya napagtagumpayan yung buhay na yun. Okay po? Uulitin ko po. Hindi po masama na tignan po natin yung tao, buti pa ito, ganito, ganyan. Maganda naman po yun, nakaka-encourage po yun. Pero balikan po natin, paano po niya napagtagumpayan yung buhay na yun. Kaya nga nung nag-area po kami nung Saturday, yung meron kasi tayong binibisitahan, binabible studyhan dito Santa Maria. At kung alam niyo po yung mga bilihan po ng mga ganito, mga flowers ganun, mga halaman. So nagkwento siya nung kahapon. Though maganda na po yung negosyo po nila. Kasi may malalaki na yung project nila. Pero nagkwento siya kahapon na sabi niya grabe nung nasa Manila pa sila. At dapat yung time nga awan iti makandan. Nga parang lapakalutang na niya, nga magmag na lang isunan nga namu ti papanan na, namu ubraen na, adadagajag daldalos iti tupad di ig-igid, nakidalos latan isuna. Tapos after that, inikanda iti bagas kada inyaman. So kung titignan mo yung buhay niya ngayon, buhay nila ngayon, maayos eh. Pero bago nila nakamit po yun, madami po yung pinagdaanan po nila. At sa yung experience po ng buhay nila, doon po tayo matututo. Okay po?
So sana na-gets nyo po yun. Haan mo't nga dakas nga tingalain iti tao or kitain na as our encouragement. Buti pa ito, maayos yung buhay niya, mataas yung ganito niya, nakuha niya sa buhay. Pero yung lesson po doon, hindi dahil yung meron na sa kanya, kundi yung experience po niya sa buhay. Same ganun din po kay Joseph. Minsan nakikita po natin, si Joseph naging governor yan ng Egypt. Maayos yan, naging prosperous man po yan. But the question is, yung buhay niya bago po niya nakamit yung position na yan, something po yun. At yung character po niya, napaka-importante doon. Kaya sa umagang ito, sa kapwa ko kabataan, baybayin po natin yung buhay ni Joseph. Uulitin ko, ang karakter ng isang kabataan, napaka-importante po yan. Before Joseph ever wore a crown of authority, he wore the cloth of being a servant. So bago po niya nakuha yung corona ng authority, nagsuot po siya ng damit ng isang servant. Before he ruled a palace, he faithfully served in someone else's house. Before God exalted him publicly, God first examined him privately. Kaya napaka-importante yung private room po natin . Kasi yung public, exposure mo na yun . Sa baligamin, kapag nakikita kayo in public . Pero sa private room po natin, sa private life po natin, dyan mo talaga makikita kung sino ka . Kasi nalaka lang itagpamarang publicly. Kahit patulad ngayon, pwede mo natin gawin yung ministry publicly, makikita po tayo. But the question is, after this, kamusta na po tayo? Amen po. Pagkatapos nito, kamusta na po yung buhay natin? Joseph's life is a story of a constant transition. So, baybayin po natin yung buhay ni Joseph bago po tayo pumunta sa main points po natin na ano yung karakter ni Joseph na dapat kahit pa paano, hansyo man nga maala-amin, pero matuto po tayo sa karakter na meron ni Joseph. Okay, una, Joseph was a son. Siyempre, naging anak po muna po siya. Katulad po natin bilang isang kabataan. Ngayon, tayo po isang anak. Now, punta po tayo sa Genesis 37 verse 3 to 4. Sabi diyan, now Israel loved Joseph more than all his children. Yan din po yung pangit sa lahat ng anak niya, si Joseph yung pinakamamahal niya. Kala ko ba dati favoritism dito niya? Meron pa ba kayong favoritism na abiji kaya anak yo kat adati mas kayat yung kanya Kasi kayat ko dati yung anak ko. So, yung reason, sabi diyan, because he was the son of his old age. And he made him a coat of many colors. So si Joseph yan. Sabi ni Israel, sabi diyan, mas ayatin na DJ anak na nga ni Joseph more than the gidid duma. Kasi nayanak isuna in old age niya. Kaya ginawan po niya ng coat of many colors. Verse number 34. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. Yan yung rason, di ba? Yan yung rason kung bakit na nagimon, nagselos, nagijay kakabsat ni Joseph. Kasi nakita nga kaslamas kayat ni papang ni Joseph gapo dita nga nang rugi iti imo, nagimon, nagijay duma. Aging ganang kinagura da dijay kabsat da, handa lang nga kinagura, handa pa yan nga pagsawaan iti nasayaat until such time madadaanan natin mamaya. Kaya't da pa yan nga patayon. Kaya yung imon-imon na ko DJ hamo nga makontrol DJ selos-selos delikado. Diba? Grabe mo diba? Okay po. He was first a son. Naging anak po siya. Tayo bilang isang kabataan. He was first a son, the beloved son of Jacob, favored by his father and given a coat of many colors. Nabanggit po natin kanina sa mga bersikulo. But favor at home did not exempt him from trials. His own brothers hated him, rejected him, and sold him into slavery. Yan po yung una. So, baybayin lang po muna po natin bago po tayo pumunta sa karakter ni Joseph. Una, si Joseph ay siyempre naging anak. So, dahil nagselos yung kanyang mga kapatid, imbis na sabi nila, patayin na natin siya. Imagine, nubukod mo nga kabsat patayom. Kung ikaw ba naman ay nasa tamang pag-iisip, diba? So sabi ni Reuben, if I'm not mistaken, wag na natin siyang patayin. Itinagdailat ng DJ Pete, DJ Bubon. Diba? So itinagda. Sabi naman ni Judah, if I'm not mistaken, ibenta na lang natin siya. So inlako dakat garod.
So, di din tinangilakwanda, nagbalin iso ng slave. Diyan, sabi diyan, Joseph become a slave. So una, Joseph become a son. Ikalawa, Joseph became a slave. Genesis 37 verse 28. Then there passed by Midianites merchantmen, and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for 20 pieces of silver, and they brought Joseph into Egypt. So, in short, siya po ay naging tagabo. Ito ba tama po, tagabo yung slave niya? So, naging anak, pinakamamahal na anak ni Joseph, ni Jacob. After that, dahil ti imon, dagay di kakabsat na, in lako da, kaya't nagbalin iso ng tagabo. Joseph went from being a son to becoming a slave. Everything around him changed. His home changed, his family changed, his country changed, his freedom changed. Yet something did not change. Yung karakter po niya. Kaya mamaya, yan po yung idil po natin. Matapat at mabungang kabataan, pag-asa ng bayan at simbahan. Character is very important. Sabi nga kanina, we often hear people say, nga konada, youth is the hope of the nation. That statement is very inspiring, but the Bible gives it a deeper meaning. Na hindi porket edukado ang kabataan, hindi porket talentado, hindi porket technologically skilled, and there's nothing wrong on that. But that is not only the basis para tayo po ay maging pag-asa ng simbahan at pag-asa ng bayan. Yung word na bayan, napakalawak niyan. Ibig sabihin, outside ng church, dapat kahit pa paano, maaasahan din po tayo. Okay po? Nagbago lahat yung surroundings ni Joseph. Yung kanyang pamilya, yung kanyang tahanan, yung kanyang circle, yung kanyang environment. But one thing did not change, yet something did not change, yung character po niya. Okay po? Yan po pag-uusapan po natin. So una, he became a son, he became a slave. Ikatlo, he became a servant. So, he served with excellence because he understood that while he was serving Potiphar, he was ultimately serving God. Di ba tayo po natuturuan po niyaan na hindi porket we're serving people kaya tao lang men pleaser na po tayo. We can serve people na yun po ay way to serve God. Kaya nga sabi po diyan, he served with excellence. O, di ba? Bilang isang kabataan, dapat ganun din po tayo na kung meron man tayong gagawin, dapat gawin po natin ng may mahusay. Okay po? Gawin po natin ng mahusay. Christians should never be known for laziness. Our work should reflect the God we serve. Ang pangit naman, sabi mo, kabataan ka, member ka ng Pilgrim Bible Baptist Church, pero kilala ka bilang isang sadot. Pangit po yan. Okay po? Sapagkat dapat yung ginagawa po natin, ag-reflect daytoy, iti Diyos nga pagserserbihan tayo. Ang pangit po nabanggitin po at sabihan po tayo nga sadot. Kaya uulitin ko, young people nga kapadak, huwag sana po tayong masanay sa statement ng ibang tatay at ibang nanay na ang mga kabataan ket sakit iti ulo. Tangkon tulo dagiti young people ta pilgrim. Sa dutda. Huwag po itaas po natin yung dignity po natin. Itaas po natin. Huwag po nating hahayaan na yan yung impression ng iba sa kabataan dito'y church. Bakit kasi yan yung nababanggit? Kasi yan yung nakikita minsan sa atin eh. Tama po? Hindi man siguro babanggitin yan kung hindi nila nakikita sa atin. Hindi man lahat na sadot dito'y pilgrim nga member nga kabataan. Pero dapat wag po ganun. Christian should never be known for laziness. Sadot ka man po yung mobraam. Tama po? No ayab ti sa balik ko, ado kayo. Ado tayo. Ngum no ayab ka linis. Alam nyo, yung being statement ni Joseph, sabi ko nga kanina di ba? Ang dami niyang pinagdaanan Naging slave siya, di ba? Naging servant siya. Pero ginawa po niya ito with excellence. Isa atin, gusto natin, kaya't kunto agbalik kala ni Joseph, a prosperous man, a governor in Egypt. Yan lang po kasi yung tinitignan po natin. Pero yung bago po siya nakarating doon, yun po yung makikita po natin na mensahe. Hanmat nga dakes nga kunam nga daytoy nga tao ket mabless-bless na nagmayat itibiyag na, nag-successful isuna, adun itinaragpat na itibiyag. There's nothing wrong on that. Pero tignan mo, bago po niya nakuha yon,
Paano po niya ginawa yun? Kasi, hanmat nga dakes nga agarapaap iti tao. Lalo kanya tayo nga kabataan. Han nga dakes nga arapaap. Ngem no DJ nga arapaap han tayo nga ikan iti action na. Aging gana lang arapaap. Kaya't kunto someday, agbalin nga kastoy. Tatapay lang kat nakasadsadot tayon. Napo? Oo, samahan po natin ng action. Kaya nga sayang people namin mabain ng question edi Sunday, edi Saturday, edi Thursday. Kasi more on love life Love life, kasar. Huh? Grabe kayo, kasar may question. Okay mo, tap no in preparation. Mabain na nga agdamag, tahan di gamin question ko, hanga in line iti love life, pero naglakas loob na lang din ako na mag-ask ng question. Alam nyo, hindi man masama yung kasar-kasar, pero tignan mo yung estado po natin ngayon. Kaya mo ba ito mga asawa? Ano kaya mo na kasarakan? Sir JJ, kayang-kaya na niya yan. Di ba po? Oo, dapat ngayong year, dapat push na. Pero tayo na awan pa iti anyaman na. Hamon tayo awan pa igatang tayo iti buko, kadakwa, dumawat tayo pa ni mamang tayo. Tapos tayo pa yung napaka-agresibo na nasadsadot tayo po magamin. Tapos agaram tayo. Ay, kayo. Agaram ni, alangan nga agaram ni Kwan. Agaram ni Kian. Wag pa, magpara ka muna. Nga po? Oo. You need to do something. We need to do something. We are Christian. Wag po sana tayong mabansagan na sadot. Wag sana tayong mabansagan na sakit ng ulo. Si simbahan, sakit ka na ng ulo. How much more sa society po natin? Sa community po natin. Christian should never be known for laziness. Our work should reflect the God we serve. Kamusta ka sa labas? Dito yung simbahan, ni kasi nagagot data. Nalaing ngagkanta, nalaing ngagtugtog, nalaing maki-welcome. Pero sa labas, kamusta? Data, sadot data. Dapat both. Kung maayos yung testimony mo sa church, dapat maayos din yung testimony sa community. Hindi pwede na unbalance. Damagam ko, kamusta? Kuha nga ako ng good moral character ko na. Good moral character. Tama yun? Good moral character di barangay. Kita na ka ni sekretarya mo ni barangay captain. Di ba? Dito yung di ko hindi bibili pipirmahan yung good moral character. Barangay pa lang yun Paano po yun? Grabe naman. Sa simbahan, saka both po yun. Our work should reflect God we serve. I'm talking to the young people kasi young people din po ako. Itaas po natin yung dignity po natin. Huwag po sana tayong bansagan na tayo po'y sadot, tayo po ay sakit ng ulo. This time, itaas po natin. Young people, nagagat na kita. Paano? Group chat lang hang kapay maki-communicate. Saan mo garod di jay? Parang kapay mo makipag-participate, tapos no gay ayam das. Hindi nakita-kiti, binidyo. Grabe naman po yun. Wag po ganon. Balansin po natin. Okay po, lulong na tayo dito. Wala na tayong panahon. Noong kayo sa winning ng Sabado, yung mga kabataan na iba, busy kami, brother. Busy tapos ang self-serve kung hindi ba tayo. Punta kayo. Kaya sabi nga natin, give God the reason to bless us. Paano hindi wala nang tayong ginagawa sa Diyos Ano lang gusto natin? Performance. Hindi po, we're not doing performance here. There's nothing wrong mag-perform, pero our ultimate goal is to please God. Not just only to perform. Yung iba kasi gusto lang nakikita sa harap pero sa labas. Or sa secret or hindi secret service tuloy. Hindi secret service yun sa hindi nakikita ayaw na. Kayo sa Sabado, may ginagawa ba kayo sa bahay nyo? Mga nanay, damagog tumano, daw obraan datis. Adaba daw obraan da ganyan na kayo sa Sabado di balayo. No adda po, amen. No adda tibaon nyo kadakwada, agluto da ginaw da. I-priority nyo po yun. Pag-ubraon nyo suda di balayo, pag-trabaho nyo no da trabaho da. Pero kung wala po silang ginagawa, something po yun. No, wag malmalamdamo lang di balayo, handa pa yung kamayati maki-extension classes, kadakwa. Alam nyo, wag nyo iiwasan yung mga ministries po na yun. Wag nyo iiwasan yung ministry ng pag-akay ng kaluluwa. I tell you mga kapatid, kung gusto nyo yung ministry na nakikita kayo, pero yung ministry na pag-share ng Word of God, ayaw nyo, there's something. There's something wrong on us. Opo. Yung simple pag Bible study, pag surot mo Bible study, ayaw mo, in-exclude mo yung sarili mo, tapos gusto mo kakanta ka sa harap, there's something wrong sa puso po natin yun.
Opo. Hindi po pwede sabihin nakakanta ka, each one can reach one, tapos ayaw mong pumunta sa labas. Ayaw mong mag-share. Brother, nag-share naman ako. Then prove mo kay na Apo Diyos no kasjay. Bilang isang kabataan, bakit ko pinasadahan yun? Huwag po sanang mawala ang puso natin sa mga kaluluwa. Okay po ba yun? Patpatyum deta. Bahala kayo. Okay po, bahala po tayo. At the end of the day, magpapatuloy pa rin ang gawain ng Diyos kung ayaw nyo. Pero tayo po'y nagtutulungan po dito, have burden sa mga kaluluwa. Just simply give tracts, just simply witness, just simply na join in Bible study upang sa ganun makita po nila na ang mga kabataan na ito ay masigasig sa gawain ng Diyos. Dapat tama po yung ating puso. Christians should never be known for laziness. Taas po natin yung dignidad po natin. Our work should reflect the God we serve. Genesis chapter 39 verse 1-2. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, and the Egyptian, or an Egyptian, bought him of the hands of Ishmaelites, which had brought him down thither. And the Lord was with Joseph. Ito ang ganda. And he was a prosperous man. And he was in the house of his master, Egyptian. He became a son, dahil nagselos ang kapatid, mga kapatid. He became a slave, binenta, and then he became a servant, and then maganda yung ginawa niya dun eh. Pero talaga iti sulisog eh. Oh? And then he became a sufferer. Nagsuffer siya eh. Nagsuffer siya sa kasalanan na hindi niya ginawa. Okay po? Genesis 39:20, and Joseph master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound, and he was there in the prison. Bakit siya nakulong? May kasalanan ba si Joseph? Wala eh. O bunta po tayo, tinuro ko po sa Soul Winning Ministry nung Saturday. Genesis 39 verse 7-12. Ito kasi si Potiphar's wife eh. Nagustuhan niya si Joseph. And it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph. Oh, talaga mo ta. Kanayo nakitkitaan. Diba? Sumilap di mata ni Potiphar's wife kini Denison. Pero wala kita ako ng war, pero hindi po yung parang lang. Parang mas madalis lang. Kasi yun kasi yung way ko para mas mabilis na eh. Okay, so sumilap di mata ni ko. Hindi na ako magbabanggit Kitkitaan na. And she said, lie with me. So hindi na po natin elaborate po yan. Kasi alam naman na po natin yan. Verse 98. Ito, but he refused. So yan ang kagandahan kay Joseph. He refused it and said unto his master's wife, behold, my master willeth not what is with me in the house. Hindi nga pinagdamot sa akin mga bagay na to eh. And had committed all that he has on my hand. Pinagkatiwala sa akin lahat ito. Verse number 9. There is none greater in this house than I. Neither has he kept back anything from me, but thee. Walang ipinagdamot sa akin. Ikaw lang kasi, sabi ni Joseph, because thou art his wife. But then, how can I do this great wickedness and sin against God? Verse number 9. And it came to pass as she spake to Joseph day by day. Oy, ano din to, no? No kanayon mo gayong kapatpatang na binigat. Oy, brother. Morning, brother. Dahil in love itong si Potiphar's wife, gumagawa siya ng paraan. That he hearkened unto her, hearkened not unto her. Yung kagandaan kay Joseph, bahala ka ta. Brother, nagwapo ka. Brother, nag-cute ka. Bahala ka ta. Sabi dyan, to lie with by her and to be with her. Verse number 10. Pero bakit 11? Parang nagkamali ako, 9-9 yun. Sorry po, 9-9 yung ko. Verse number 10. 11 na yan. And it came to pass about this time that Joseph went into the house to do his business, and there was none of the men of the house there within. Verse number 12. And she caught him by his garment, saying, lie with me. And that he left his garment in her hand and fled and got him out. So hindi siya napagbigyan, kaya, ayun, nag-iskandalo sa si Potiphar's wife. Pinakulong siya. Nag-suffer siya sa kasalanan na hindi niya ginawa. Being a son, became a slave, became a servant, until such time he became a sufferer. Okay po? Kaya sabi ko sa mga sa soul winning ministry kahapon, galwa-alwad tayo bilang isang kabataan. Bakit tayo pinagbabawalan na dapat kung may relasyon, may mga boundaries pa rin yan. Hanga mabalin nga holding hands, boyfriend ko mo't girlfriend ko mo't. Kaka-holding hands yo, damdama, masikugang ka.
Apo, bakit pinagbabawalan na mag-angkas sa motor ang yung dalawang ang opposite sex? Eh, kung nagdikit kayo, hindi nyo alam. Eh, brother, hindi kami ganun. Sana. Pero, bakit minsan pinagsasabihan na ganun? Hindi dahil hinihigpitan tayo, kundi dahil pinoprotektahan po tayo. Wag nyo sanang ma-misinterpret. Pangit naman ng sistema dyan. Hindi pangit yun. It is for our own protection. Hindi dahil mahigpit, kundi dahil, sabi ko nga, wag sana yung history repeat itself. Oh, may meeting sa taas, Iron Man, Blooming Ladies, and main leaders. Oh, salita ka. Tatay, pasensya kayo na. Nanay, pasensya kayo. Oh, after pasensya, pinakawan si Netel. After another year, patawag, Blooming Ladies, Iron Man, same routine. Oh, speak. Pasensya kayo na, tatay, nanay, hamimot nga nagawida nun. Ninong kayon to amin, ninang kayon to amin. Tapo, pinagbabawalan nga, wag mo na. Wag mo man. Kung gusto mong iangkas, tricycle kayon. Wag na sa motor. Hanggang kaya ganaan na, damdama. Wala na. Sayang yung blessing. Lalo mga tatay natin dito, supportive pa naman sa mga ikakasal na legal. Maayos. Po? Kaya nung tumayo sa RJ dito, ang laki, meron pa nga siyang bago. Oh, kayo nga ibagbaga nga pakasar, ayan na dagay kuan. Push kayo nga push, bagay to te kalding, bagay yung to te sing-sing. Nalpas ti kasaran, anyo mo into commitment tayo. So nga mabuto nga pakasar, Sir JJ, baka ko na, man, bagay ti kalding, bagay ti baboy. Kaisuhan na nandun, kaawan gayaw niya. Hindi, joke lang po yun. Pero hindi po sa ano yun, it is for our own protection. Tignan nyo yung kaisipan ng pastor kung bakit ganun. Para it is for our own protection. Para hindi po tayo mabansagang sakit iti ulo. Because ang matapat at ang mabungang kabataan, pag-asa ng bayan at simbahan. Mag-ayos po tayo. Naku po, wala lang oras. Joseph became a steward. Ito yung maganda, no? Kaya nga, ang ganda, naging anak, naging tagabo, naging servant, naging sufferer, and yet, naging steward siya. Statesman, naging mataas po yung katungkulan niya. Genesis 39:4, and Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had, he put into his hand. Then, in God's perfect time, Joseph became a steward over all Egypt, second only to Pharaoh. The slave became ruler, the prisoner became a prime minister, the rejected brother became the rescuer of his family. Imagine, no? In taboy na kadagay kabsat mo, but at the end of the day, si kapalaang iti ng salba kanyada. Amen po? What a character na meron si Joseph. So, what made the difference? Was it Joseph intelligence dahil ba matalino si Joseph? Was it his talent dahil ba talentado si Joseph? Was it his appearance dahil ba gwapo si Joseph? No. The Bible repeatedly gives only one explanation. Because the Lord was with Joseph. Now, what character? Anong meron sa kanya? Bago po tayo pumunta doon. Sabi dito, God's presence rested upon a man whose character remained faithful throughout every season. Ang ganda ng season niya Mula son, being slave, being a servant, being a sufferer, and then statesman, still. Diba po? Still. Yung katapatan po niya hindi nagbago sa Diyos. Amen po? Talent may open door. Mabalin dahil talento ka, marami magbubukas sa'yo. But character determines whether we stay there. Tama po yan. Hindi porket magaling ka, sige, sugod ka ng sugod, okay, dito ako, but your character, sabi dyan, determine kung mananatili ka dyan o hindi. Ability may impress people. Naglaing ni brother, naglaing ni Kastoy. But character pleases God. Before He changes our position, He shapes our character. Gusto kasi agad natin, kabataan, position tagos Tignan natin yung karakter natin. Baka glalaok iti may ibang banggit tayo, glalaok iti si pere-pere dyan tayo nga tao, na walang katotohanan. You talk against someone na hindi mo bine-verify, hindi mo kina-clarify. Data ni Brother John Der nakakaskas sa data. Joseph's character. In order to be the hope of the nation and the church, what lesson can we learn from the character of Joseph? Una and last, kasi wala lang oras, yung godly character niya. Okay po? Yung ikalawa dito is yung goodly character because he was goodly man.
So hindi ko na po yan i-elaborate kasi wala na pong oras. Para maibigyan po natin ng mas maraming oras po ang ating pastor sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? So young people, pag-asa po tayo ng simbahan at bayan. Huwag sana tayong mabansagan na sadot at sakit ng ulo. Check our character. I ask everyone to please stand up. Tayo po'y mananalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na mapagpala po sa lahat. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw ng linggo. We have again an opportunity, Father, to praise you this morning. Sa apela ko maapo, ikan na kami apo ti balegi, iti pastor mi nga mga adal kada kami, ikam iso na apo iti naan-anay nga heavenly wisdom. And even as Lord understanding, abutin mo, Panginoon, ang aming pangangailangan sa spiritual upang kami po'y lumago, upang kami po'y maging matapat at mabunga na lingkod niyo po, Panginoon. Salamat po sa lahat-lahat. Salamat sa iyong biyaya. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. And all the glory, Father, belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po.